Isang multipurpose tablet under 20,000 pesos. Ito ay ang Redmi Pad Pro. Tara, try natin to. So kung naghahanap ka ngayon ng isang tablet, chances are medyo nahihirapan ka sa choices. Kailangan mo ba yung mga sobrang premium or mahal na tablet or dun ka sa mas budget-friendly na tablet? Well, dito pumapasok ang Redmi Pad Pro. Nagsisit siya doon sa gitna ng lahat ng mga choices natin kung saan budget siya pero maraming kayang gawin. Sa video na to, pag-usapan natin kung ano yung mga features ng Redmi Pad Pro, kamusta ba ang quality niya as a tablet, and okay ba siya para sa kanyang price. Pero syempre, bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos, at kung sakaling nagustuhan nyo yung video na to, i-like at i-share nyo na rin. So, ngayon, simulan muna natin by checking the contents of its box. Looking at the box of the Redmi Pad Pro, makita nyo naman na medyo similar siya sa ibang mga Xiaomi phones na nakita natin ngayon. Nandiyan yung render sa harapan, yung pangalan ng model, tapos yung mga features niya ay nandito sa tagiliran ng kanyang box. Kapag tinanggal mo yung kanyang cover, makikita mo ang Redmi Pad Pro covered in protective cloth na nakalagay yung highlights ng tablet. So, automatically, makikita mo na kagad kung ano ba yung mga dapat mong magustuhan sa tablet na to. Underneath, nandiyan na kayong mga documents, ang kanyang ejector tool, and also ang kanyang charging cable. Wala nang ibang laman ang Redmi Pad Pro, so one thing to note kailangan kayo ang mag-provide ng kanyang charger. Pero usually naman meron na tayo since lahat ng may tablet kadalasan meron na ring sariling phone. For the earphones naman, kadalasan pag tablet, hindi talaga nila yan sinasama. So, other than the charger, wala akong masasabi na medyo na-miss out talaga natin or tinanggal dito sa Redmi Pad Pro. Ngayon, doon naman tayo sa design ng tablet na to. And looking at the design, masasabi kong classy siya for a tablet under 20,000 pesos. Meron siyang powder finish, andyan yung graphite gray color na, ayun para sa akin, medyo boring pero classic look pa rin talaga. And kung sakaling hindi nyo naman gusto yung graphite gray, available din siya in two other colors, yung mint green at saka ocean blue. Masabi kong classy yung design pero nothing too extraordinary for the Redmi Pad Pro. Given na karamihan din talaga ng tablet, ganito yung design na ginagamit. Wala tayong masyadong curves dito, flat yung front niya, flat yung back design niya, and even yung edges niya, yung corners lang talaga ng phone yung mismong curve niya. Medyo ganito yung tablets na na-encounter ko recently. What sets it apart na mostly is yung camera design niya na hindi rin naman masyadong kakaiba. So yung design niya, classy, yes, pero nothing too revolutionary or yung parang mind-blowing talaga. Form factor, it's a 12-inch tablet, and ayun nga, medyo blocky tayo with a flat front and back design. Tapos, with the dimensions naman, pag nawakan mo siya, medyo masabi mo talaga na may pagka-bulky nga siya. Pero again, normal to for a 12-inch tablet. For the sides of this tablet naman, if naka-vertical orientation ka, nandito sa taas niya ang kanyang lock button, tapos two sets of speakers, and then nandito naman sa right side niya ang kanyang volume buttons, and then ang tatawagin mo SIM card tray, pero memory tray talaga siya kasi hindi compatible for SIM cards ang Redmi Pad Pro. Dito naman sa bottom side ng tablet na to, another set of speakers, ang kanyang USB Type-C port, and then finally, a headphone jack. Meron siyang 12-inch screen with 2.5K resolution. Gumagamit siya ng IPS LCD display. However, with the help of Dolby Vision, gumaganda yung quality ng kanyang display. So kahit na IPS LCD siya, maganda naman yung colors at saka yung contrast na napoproduce nito. Meron din siyang 120Hz na refresh rate at saka may mga extra features din siya for eye care para hindi sumakit ang mata nyo kahit mas matagal nyo ginagamit ang inyong Redmi Pad Pro. For the speakers, again nga, meron siyang quad speaker setup, Dolby Atmos na yan, and for the quality, maganda naman ito for a tablet. However, yung mas naging concern ko ay yung volume since kahit na nasa max volume siya, hindi siya ganun kalakas talaga. Ewan ko, medyo nag-expect lang talaga ako na dahil apat yung speakers mo tapos tablet ka, so mas malaking device, dapat mas malakas lang talaga yung volume output mo compared to phones. Overall viewing experience, masabi kong enjoyable pa din for the Redmi Pad Pro. Di mo nakukuha yung mga sobrang premium features talaga katulad ng AMOLED display o kaya yung maganda at malakas na speakers, pero sa akin good enough naman to for its price. Pero syempre pagdating sa tablets, habol din natin yung kaniyang functionality. Dito ngayon pumapasok yung beauty ng Redmi Pad Pro. Usually kasi for tablets under 20,000 pesos, very limited yung features na nakuha natin. However, for this tablet, meron siyang 16:10 aspect ratio. Para sa akin, yung mas magandang aspect ratio, especially for creative use o kaya for browsing. And then, meron din siyang multi-window feature for multitasking. So, mas mamamaximize natin yung kanyang malaking screen real estate. Aside pa dyan, yung compatibility niya with accessories.
Some tablets kasi na under 20,000 pesos, hindi compatible with a keyboard. Kaya naman pagdating sa stylus, yung generic na stylus lang ang nakukuha natin. However, for the Redmi Pad Pro, compatible siya with a magnetic keyboard, tapos meron din siyang sariling stylus. For the stylus, gumagamit siya ng active stylus, so meron tayong mga additional features na nakukuha, katulad na lang na pag-screenshot o kaya yung pagsusulat sa ating device. At itong mga features na to accessible mula dito sa buttons na built-in mismo sa inyong smart pen or stylus. Upon trying the stylus, maganda naman yung recognition niya ng handwriting kahit na hindi ganun kaganda yung sulat ko minsan, na-recognize niya pa rin naman to. Aside pa dyan, pressure sensitive din ang kanyang stylus, lalo na kapag ginamit niyo yung in-house drawing app ng Xiaomi, which is yung Mi Canvas. So syempre, plus points ito kung gagamitin nyo ang iyong Redmi Pad Pro for creative work. However, again, dahil made affordable ang mga features na to, meron tayo mga premium features din na hindi nakukuha. First and foremost, hindi magnetic ang inyong smart pen, so kailangan nyo talaga siyang itago na maigi kundi mawawala siya or maghanap kayo ng way para matali siya. And for both the smart pen and the smart keyboard, pareho silang USB-C charging. Meaning lang, hindi sila nagwo-wireless charge through your tablet, kundi kailangan nyo talagang i-charge externally ang inyong mga devices. Battery-wise naman, meron 10,000 mAh battery capacity ang Redmi Pad Pro, and then upon testing, nakakuha naman tayo ng good enough results sa kanya. Hindi sobrang nakakabilib pero hindi rin naman disappointing for a tablet ngayon 2024. Syempre, tinest din natin ang kanyang 33-watt charging speed. Iyon, inabot siya ng 2 hours and 40 minutes para fully ma-charge. Di naman nakakabigla yung ganito given na 33 watts lang yung charging niya. Tapos sa laki pa ng battery capacity niya, abutin ka nga naman talaga ng ganun katagal para ma-fully charge ang tablet nyo. Thankfully na lang kahit hindi included ang kanyang charger, may QC3 Plus at saka PD 3.0 charging ang tablet ito. So most chargers magiging compatible for the Redmi Pad Pro. Ngayon, for the camera naman, with an 8-megapixel main camera and an 8-megapixel selfie camera, sabi kong hindi talaga nagfo-focus ang Redmi Pad Pro pagdating sa kanyang camera performance. Upon checking yung photos na nakuha natin, mostly para lang talaga makakuha tayo ng pictures if necessary. With this quality kasi, para sa akin, hindi siya magagamit talaga for social media work or for creative use, and mostly for reference lang talaga. Especially kapag low light situations, magsa-struggle talaga ang camera ng Redmi Pad Pro. And then for video naman, wala tayong image stabilization na nakukuha. So shaky yung videos, and for content creation, magsa-struggle talaga siya. Bottom line lang na to, meron siyang camera, yes, magagamit natin to. Pero if you're expecting na pwede nyo siyang gamitin for social media use or for content creation, ideally, doon pa rin talaga tayo sa ating mga phones. With the specs naman of the Redmi Pad Pro, gumagamit siya ng Snapdragon 7S Gen 2 na chipset. And then for this tablet, meron siyang 8GB of RAM and then 256GB of storage. Upon testing sa ating mga benchmarks, nakakuha siya ng 547,000 points sa Antutu, and with other benchmarks, masabi kong nagsisit siya doon sa around mid-range area for phones ngayong 2024. Enough to para mapower naman yung kanyang 2.5K resolution display with 120Hz refresh rate. And then nga, for the uses na hinahanap natin sa tablet, which is emailing, browsing, media consumption, and yung occasional na graphical work talaga, makukuha niyo yan out of the Redmi Pad Pro. Syempre, kung sakaling curious din kayo or may iilan akong kilala na nagigame sa kanilang mga tablets, tinry din natin yan for the Redmi Pad Pro, at nakapaglaro naman tayo ng maayos. Maganda naman yung kanyang settings na nakuha. Actually, high settings on Mobile Legends. However, yung pinakamalaking obstacle lang talaga yung laki ng iyong screen. So kung compatible lang din yung game mo into a controller, I would suggest mas madali kayong makakapaglaro kung gagamit kayo ng controller for the Redmi Pad Pro. For the thermal management naman, while using the Redmi Pad Pro, hindi naman ako naka-encounter ng any thermal throttle or issue masyado. Given na hindi rin talaga ako nakapaglaro ng matagal sa tablet na to dahil ang laki niya nga at hindi komportabling maglaro sa isang tablet for me. Pero masabi ko naman na maayos yung kanyang thermal management from my experience. And for me, overall, ang maganda kasi about the Redmi Pad Pro, you get mostly the necessary features na hinahanap mo sa isang tablet kung gusto mong magsimula pa lang sa paggamit ng tablet. Dahil for the Redmi Pad Pro, ito ay nagkakalagang 14,999 pesos para sa kanyang 8GB RAM with 128GB storage, or kaya naman 15,999 pesos para sa kanyang 8GB RAM with 256GB storage na
variant. If sakali naman na gusto nyo bilhin ang kanyang mga accessories, for the pen, ito ay nagkakahalagang 2,999 pesos, and for the keyboard naman, nagkakahalaga ito na 3,599 pesos. Meron din siyang smart case na available kung sakaling hindi nyo talaga kailangan ng keyboard sa inyong tablet na nagkakahalagang 1,199 pesos. At sa halaga nito, ay masabi kong magandang entry level na tablet ang Redmi Pad Pro, kung saan nakukuha mo yung mga necessary features na hanap mo, katulad ng Smart Pen compatibility na merong mga additional features such as writing, screenshots, and also merong pressure sensitivity din. Maganda rin na may sarili siyang keyboard case, albeit medyo limited lang talaga yung profile or layout na nakukuha natin, pero for its price nga kasi, maganda ito na gateway kung sakaling interesado kayong gumamit ng tablet, kung saan hindi talaga siya butas-bulsa para sa isang tablet, pero hindi kayo nalilimitahan ng kanya mga feature. Basically, tinanggal ng Redmi Pad Pro yung mga premium feature na hinahanap natin para mapababa or maging affordable yung price nang hindi talaga nawawala yung ating tablet experience. Meron kayong magandang viewing experience, madami kayong compatible na accessories sa tablet na to, at meron pa siyang app para talaga sa graphical work. Kung ayun nga, medyo limited yung budget natin at gusto pa lang nating malaman kung para sa atin nga ba ang mga tablet na device. Some tablets kasi na masyadong budget-friendly talaga ay nawawala ng mga ganitong features at mas nagiging for media consumption or basically isang malaking phone lamang. For the Redmi Pad Pro, isang multi-purpose tablet na ginawang abot-kaya para sa karamihan. Maganda rin kasi ang positioning ngayon ng Redmi Pad Pro dahil most ng tablets na makikita nyo ay either last year pa na-release with outdated specs o kaya naman masyado pa talagang premium yung presyo. Pinakamalapit na tablet na dito ay yung Poco Pad na essentially same yung specs. However, with the Poco Pad ay included ang kanyang charger, pero for the Redmi Pad Pro naman, meron siyang headphone jack. So, pili na lang kayo sa dalawa kung ano ba ang mas gusto nyo. Either way, isang magandang tablet ang Redmi Pad Pro para sa mga nagsisimula pa lang at naghahanap ng tablet na para sa akin nabibigay lahat ng necessary functions or features mula sa isang multi-purpose na tablet. Yan ang masabi ko sa Redmi Pad Pro, isang magandang tablet na option ngayong 2024. Again, kung sakaling hindi kayo nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos, at kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.